Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Muli ang pagpupuri sa iyo, Amang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa banal na oras na ito, na kung saan ang iyong banal na mensahe ay ibibinhin mo sa aming mga puso. Nilang pagkain spiritual namin sa araw-araw na biyaya at pinagkakaloob mo. Ama, lumalapit ako sa iyo na may kababaang loob, humihingi ng paglinis, tawaran sa aking mga pagkukulang, mga kasalanan na gawa ko sa nakalipas na oras. Inisin mo ang iyong abang likod, tawarin sa aking mga pagkasalanan, upang magamit mong instrumento ng iyong mabuting balita. Muli, ang karunungan, ang kababaan ng loob, ang kapangyarihan mula sa iyo ay pagkaloob ko sa iyong abang lingkod. At kung sino po man ang makakarinig ng Thursday Gospel, Panginoon, pagkahipuin mo kung sa ganon, focus namin at pagnilayan ang iyong mensahe sa bawat isa. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Pakabuti mo, Panginoon, patuloy kang kumilos sa bawat isa. Nawa magkaisa kami sa Espiritu, sa pagmamahal, pagsunod sa iyong kalooban. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu, puspusin mo ng Espiritu ng ibang lingkod ang bawat isa. In Jesus' name, kinakasot ko po ang mga hadlang sa pagpaparating mo ng iyong mensahe sa bawat isa. Focus namin ang aming spirit sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Maraming po salamat. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto.
ikaw po ang may taas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaisa ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ganap na maging isa. Para kaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang lubusan silang maging isa. At gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ng mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungan, Ama, hindi ka nakilala ng sanlibutan, ngunit nakilala kita at nalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumasa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan po ng Facebook. And of course, ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. At ang pagbasa po ay mula kay San Juan chapter 17 verses 20 to 26. Bali part 3 na po ito nung mga nakaraang gospel. No? Tungkol po ito sa nanalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad. Amen.
Alam niyo po, napakahalaga talaga ang pananalangin. At sino ba naman tayo? Tayo mga makasalanan. Pero ang ipagdasal ka na isang anak ng Diyos, napakalaking karangalan na yun, no? Yung kanyang concern, yung kanyang pag-ibig para sa atin, naroroon. Amen. At ito po sa last part ng mabuting balita natin, ipinapakita dito talaga yung mensahe ng Panginoong Hesus na pagkakaisa o unity nating mga mananampalataya. Amen. Napakahalaga kasi niyang unity o pagkakaisa sa pananampalataya natin sa Diyos. Sabi nga po dito sa mabuting balita na hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ang pananalangin ng Panginoon, hindi lang yan para sa kanyang mga alagad. Hindi lang para yan sa mga naglilingkod sa Diyos, kundi lalo na sa mga taong hindi pa tumatanggap, hindi pa nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, nandoon ang pananalangin ng ating Panginoon. Kumbaga parang sa nanay. Kaya sabihin pa natin na kahit ilan ang anak ng isang nanay, ang lahat yun ay pinapanalangin niya. Pero walang favoritism dyan, ha. Kung minsan nga lang, mas madami yung kanyang panalangin doon sa mga anak na minsan nagiging pasaway, o nawawala sa landas, o matigas ang ulo. Amen. Kasi talaga namang dapat mas tutukan ng mga mahihina. Amen. Kaya ganun ang Panginoong Hesus. Ang kanyang pananalangin sa ating mga makasalanan ay naroroon na tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Amen. And of course, yung pakikiisa, yung pag-unity, napakahalaga niyan sa ating faith kay God. Mag-uumpisa na yan sa ating sarili. Yung makiisa tayo kay Kristo. Kasi si Kristo ay nakiisa siya sa Ama. Kaya nga, di ba, siya mismo ang nagsabi na ako at ang Ama ay iisa. Kung ano ang katangian ng Ama, kung ano ang kapangyarihan ng Diyos Ama, gayon din ang Panginoong Hesus. Kaya dapat tayo lumapit sa Panginoong Hesus. Siya yung daan, yung katotohanan, ang buhay. Amen? Kapag tayo nakipagkaisa kay Kristo, unti-unti, madidiscover natin ang buhay kasama ang Diyos. Kesa yung nabubuhay tayo na ang buhay na lang natin ay para sa sanlibutan na lamang. Mag-start yun sa sarili natin. Kasi, we cannot give something na wala tayo. Paano natin masasabi na mahalin mo ang kapwa mo, tulungan mo ang kapwa mo, magpatawad ka sa kapwa mo, kung hindi yung mag-start sa atin. Kailangan magsimula sa atin yung unity natin sa ating Diyos. Naniniwala tayo bilang mga Katoliko na meron tayong isang Diyos sa tatlong persona. So, kailangan sa tatlong persona na yan, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo ay nagkakaisa. Diba? Makiisa tayo sa gawain ng ating Diyos. At kapag ang Diyos ay nasa sa atin na nakikisa tayo sa gawain ni Kristo, sumusunod tayo sa utos ng Diyos, saka pa lang tayo makakapag-unite sa susunod, maaaring sa asawa natin, sa partner natin. Amen? Kaya kung tatandaan nyo kapag kinakasal ang mag-asawa, hindi ba sinasabi ng pare na kayo ay iisa na? Di ba? Hindi na bukod. Ganun din ang sabi ng Diyos, no? Kapag nagsama ang babae at ang lalaki, hindi na sila bukod. Iisa na sila. Meron na silang unity. Amen? Kaya kapag ang isang tao ay nagbalik loob sa Diyos, nakipagkaisa siya, nagkaroon siya ng unity sa Diyos, kapag halimbawa nagkaroon siya ng asawa, ganun din ang gagawin niya. Makikisa din siya sa kanyang asawa. May unity sila. At kapag ang mag-asawa ay may unity sa Panginoon, kumbaga si God ang center ng kanilang pagsasama, yung unity nila, madadala nila sa family nila, sa kanilang mga anak. Kaya nga diba, ang daming broken family ngayon, kasi nga, yung unity natin sa Diyos, hindi nagsisimula yun sa mag-asawa. Once ang mag-asawa ay hindi nag-unite sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, naapektuhan yan ang pamilya, naapektuhan ang mga anak. At syempre, kapag ang unity natin sa Diyos ay nandoon sa tahanan, nasa nanay, nasa tatay, nasa mga anak, paglabas ng mga anak natin,
andun pa rin ang Panginoon, naka-unite pa rin sa Diyos, tuloy-tuloy na yon. Hanggang sa ating mga anak ay makamit na ng mga iba't ibang tao. Hindi ba? Kung lahat yung unity na yun, parang chain na hindi napuputo, lalaganap yan sa buong mundo. At yun ang gusto ng Panginoon. Tayo'y magkaisa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga, ngayong social media, napakadali na magkaroon tayo ng ma-unity tayo sa Diyos. Sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kung tayo ay nagkakaisa lamang, ay mag-viral ang salita ng Panginoon everyday. Kaya kailangan magtulungan tayo. Kasi ito na yung panahon na dapat nang maibunyag yung katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Sapagkat kung hindi natin gagawin yun, ay andyan lang ang diablo para pagkaisahin tayo sa ibang bagay. Pagkaisahin tayo na gumawa ng masama, pagkaisahin tayo na lumayo sa Diyos. Amen. Kaya napakaganda ng prayer ni Jesus Christ as the last part ng kanyang prayer. At isa pa nga dito sa nabasa ko dito sa gospel natin ngayon, dun sa mga naglilingkod, ang ganda ng kanyang prayer sa mga taong buong pusong ang naglilingkod sa kanya. Amen. Ang sabi dito, may sinabi dito tungkol sa mga naglilingkod sa Panginoon, kung ano yung prayer ni Jesus Christ sa Diyos Ama. Sabi din natin, Ama ko, okay, kaya hanapin ko ulit, lubos sa maging isa, okay, Ama, nais ko makasama. Yun. Sa verse 24, sa John 17 verse 24, ito ang prayer ng Panginoong Jesus sa ating Diyos Ama sa mga totoong naglilingkod sa Kanya. Sabi po doon sa verse 24 sa mabuting balita, ngayon, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Kaya hindi hindi nakakahinayang na tayo maglingkod sa Diyos. Kasi pinagpipray ni Jesus Christ niya na lahat ng sumunod sa Kanya, lahat ng naglingkod sa Kanya, ay mapunta kung nasa saan siya. Kung ibinigay sa Kanya ng Ama ang kalangitan, gusto din ng Panginoon yung mga alagad niya, yung mga naging tapat na alagad niya nung siya'y nabubuhay. Hindi ba makasama niya sa isang buhay na ganap, sa isang buhay na walang hanggan? Amen. Kaya dapat pala sa panahon na ito, iniisip natin, pinagninilayan natin, nakikipagkaisa ba talaga ako sa Diyos? May unity ba talaga ako sa Kanya? Sa bawat ginagawa ko? Sa bawat ginagawa natin? Alam naman natin na kapag tayo gumagawa ng kasalanan, wala yung unity doon. Hiwalay tayo sa Diyos. Hindi tayo nakikisama sa Kanya. Amen. At kapag tayo gumagawa ng kasalanan, unite tayo sa kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno. Tayo ay nabubuhay sa bawat araw sa habag ng Diyos. So, dapat, kapag humaharap tayo sa mga problema, mga pagsubok na meron tayo ngayon, yung pag-unite natin, paano pa tayo na-unite kay Lord? Sa pagdadasal. Yung prayer talaga na yan, napaka-importante dahil yan ang ginawa ni Kristo everyday. Lagi siyang nagko-consult, lagi siyang nag-unite sa Ama. Na talagang lagi niyang iniisip, Ama, kung ano yung kalooban mo, yun yung mangyari. Yun ang prayer niya. Kaya sana dapat tayo, kapag may problema tayo ngayon, it's either about family, about sa sarili natin, about sa mundo, lagi nating ikino-connect. Lagi tayo nakikipagkaisa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi hanggat hindi tayo nakikipagkaisa sa kalooban ng Diyos, nag-unite kay God, talagang, sabi nga kumbaga sa puno ng ubas, para tayo mga sangang hiwalay sa puno. Kailangan may buhay tayo kasama ang Diyos. Amen. Kaya nawa, sa bawat isa sa atin, lagi nating iisipin na sa bawat gagawin natin sa araw-araw, nag-unite ba tayo sa Diyos? Nakikipagkaisa ba tayo sa
sa misyon ni Kristo. Amen. Kasi ganyan ang mga ginawang halimbawa ng mga taong talagang di ba, naglingkod sa Panginoon, kahit buhay nila, ibinigay nila, basta makita lang yung unity niya, yung unity sa Diyos. Kaya, sa bawat araw, importante na lagi tayo nagdadasal. Isa yun sa pagpapakita na nakikipagkaisa tayo sa Diyos. Kasi the more na nakikipag-usap tayo sa Diyos, the more nalalaman natin yung kanyang mga kalooban. Pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng araw-araw ng mabuting balita. Amen. Importante yan. Ang isang tao na nakipagkaisa kay Kristo, tapos nakuha pa niya yung kanyang anak, kanyang asawa, kanyang kaibigan, at dinadala niya kay Kristo, ay, matutuwa sa atin ang Panginoon yan. Amen. Kasi hanggang sa panahon na ito, pinagpapatuloy natin yung misyon na naumpisahan ng ating Diyos. Kaya kailangan lamang na patuloy at patuloy tayong manalangin. Lalo na yung mga kapatid natin, pamilya natin, mag-umpisa tayo sa pamilya natin, na, di ba, walang pagkakaisa sa Diyos. Isimulan natin sa mga maliliit na bagay, sa mga simpleng pagdarasal na pagpapasalamat, pagdarasal na paghingi ng tawad, pagdarasal sa ibang tao, hindi lamang sa ating sarili, pagdarasal sa buong mundo, para sa buong mundo. Amen. Alam natin ang nagagawa ng isang nagkakaisang mga tao. Amen. Ang kamukha, naalala ko lang yung di ba, yung EDSA Revolution, na, di ba, nung nagkasa tayong mga Pilipino, hindi nagkaroon ng madugong digmaan sa ating bansa. Kung gano'n nagagawa natin yung sa Pilipinas, sa tayong mga tao ay nagkakaisa, how much po pa kaya in spirit? Kailangan na natin magkaisa in spirit. Kasi ang diablo, nagtatrabaho siya sa panahon na ito. Gusto niya magkawatak-watak tayo, kaya nga isang Diyos lang yung sinasamba natin Pero ang dami-daming sekta, diba? Kasi ito na guguloy ng diablo. Anytime Jesus will come. At ayaw niyang makita na, etong pamilya na to nagdadasal na. Nagkakaroon na sila ng unity sa pagdadasal. Itong kumpanya na ito, hindi na sila nagyayabangan, nagtutulungan na sila para mag-grow yung kanilang company. Yung ganitong samahan. Halimbawa, toda sa tricycle o whatever yan, hindi ba? Kasi sa bawat pamilya, sa bawat grupo, talagang ayaw ng diablo na magkaroon tayo ng unity. Gusto laging may away, gusto laging may inggitan, gusto laging, hindi ba, yung hindi nag-glorify si God. Kahit sa social media, nangyayari yan. Amen. May mga content creator na ang pinapakita nila, content hindi na-unite. Yung halimbawa, yung mag-asawa, imbis na mag-content sila na ma-encourage yung mag-asawa na magkabalikan, makapagpatawaran, hindi ba minsan nagiging dahilan pa sila ng pagkakasala ng iba na sige, okay na pala yan, okay na pala yung divorce, okay na pala yung abortion, okay na pala yung same-sex marriage. Hindi ba? Na-unite tayo sa maling paniniwala. Kaya ang nangyayari niyan, nalalagay tuloy sa isip natin na majority wins. Hindi pwede yun sa Panginoon. Hindi porke ginagawa ng maraming tao, kasi marami na to naniniwala na sila sa ganitong paniniwala. Tama yun. Sa paningin ng Diyos, hindi. Kaya nga kailangan na lagi tayo nakakarinig ng mabuting balita. Para nagkakaroon tayo ng pagninili na, teka muna, hinihiwalay ako ng content creator na to sa kalooban ng Diyos Amen. So, magpasalamat tayo sa Panginoong Jesus. Dahil dito sa last part ng mabuting balita ng kanyang pananalangin sa kanyang mga alagad, hindi lamang siya sa kanyang mga alagad nanalangin din siya sa mga taong hindi pa sumasampalataya sa kanya. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Naalala niyo sa krus ng Kalbaryo, di ba? Isa sa mga 7 last word ni Jesus Christ, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Actually, alam naman natin talaga yung ginagawa natin. Yung mga kasalanan na
Alam natin yun, kaya lang, yun nga, matigas yung ating ulo, matigas yung ating puso. Kaya hindi tayo ma-unite sa Diyos. Kaya yung pagbabalik loob minsan natin sa Diyos, paputol-putol. Yung minsan, hingi tayo ng sorry, tapos pagka nadala na naman tayo ng ating kahinaan bilang sa tao, nawawala na naman yung unity natin. Amen? Nakita na natin yung magandang halimbawa na ipinakita ni Kristo sa pakikipag-unite niya sa Diyos Ama. Perfect. Diba? Napagtugampayan niya ang mundo. Tayo ngayon, andyan na. Nakahain na lahat ang mga gagawin natin. Hindi na tayo ipinako sa krus. So, makipag-unite na tayo sa Panginoon. Pag sinabi ng Diyos na magpatawad ka sa iyong kapwa, makipag-unite tayo sa Diyos, gawin natin yun. Amen? Kasi hanggat merong galit sa ating puso, we can never unite God. Amen? Kasi we should be Christ-like. Christ-like talaga. Unity talaga. Talagang ipinakita niya na yung mga pinangaral ko, mga himala na ginawa ko, sabi ni Kristo, ito na yung mismo, yung Ama na mismo yun. Nire-represent niya. Kaya tayo, kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi makita yung unity ni Kristo sa atin. Amen. Tayo, likas talaga tayong makasalanan. Kaya nga dapat, yung Espiritu Santo na ibinigay na patnubay sa atin ng Diyos, patuloy tayong makipag-connect dyan. Libre yan. Wala yung bayad. Yung wifi diba, may bayad pa yung monthly, yung kuryente. Dapat din natin magawa makipag-unite sa isang Diyos na makapangyarihan. Na kapag may problema tayo, diretso tayo, makiisa tayo kay Kristo. Kapag meron tayong mga blessing, makiisa tayo sa Kanya. Amen. Kumbaga, makiisa tayo sa gawain ng Diyos. Makiisa tayo sa kalooban ng Diyos. Yun ang kung bubuudi natin yung panalangin ng Panginoong Jesus sa 3 araw na gospel, hanggang sa huling araw na ito ng gospel tungkol sa pananalangin ng Panginoon sa Ama, yun na yun eh. Yung makita sa atin si Kristo, ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu, na tayo'y nakikiisa sa kanilang mga gawain. Although isa lang iisa lang ang ating Diyos sa 3 persona, pero yun ang gustong ipanalangin sa atin ng Panginoon, na matagpuan na natin sa Panginoon yung hinahanap natin. Kaya hanggat ngayon, hindi pa rin tayo mawala sa mga kahinaan natin. Hanggang ngayon, may galit pa rin tayo kasi hindi pa tayo united 100% sa Diyos. Amen. Napakahalaga na sana nga na itong buong mundo, lagi na lang iniisip kung paano ba maipapalaganap si Kristo, paano maipakilala sa pamilya, paano ma-encourage ang family na tanggapin ang Diyos. Amen. Double time, triple time ang ginagawa ng Diablo para mag-busy tayo, O isipin mo nga, nagkaroon ng pandemic na hindi natin inaakala na bigla ang buong mundo. Pero salamat sa Diyos, Kasi pandemic pa lang yun. Hindi pa inisip ng Diyos Ama na, hindi, ang titigas ang ulo ng mga taong na ito. Papabalikin ko na ang Panginoon Diyos. Hindi pa. Sa sobrang pag-ibig pa rin sa atin ng Panginoon, patuloy pa rin niya tayo ipinapanalangin sa Ama. Na, sige pa, ibigay niyo pa, Ama, ang May 17, ang May 18, ang May 19. Kaya nga, every day na tayo ay gumigising, is a grace from God. Is a grace na hindi natin dapat binabaliwala. Kasi nasa lang tayo mabubuhay sa mundo. Pag namatay na tayo, at hindi tayo nakipag-unite sa ating Diyos, saan tayo pupulutin? Amen. Pagtatawanan tayo ng Diablo. Sasabihin siguro sa atin ng Diablo, binigay na ni Kristo ang buhay niya, inihain na sa atin ng lahat, nandiyan na yung Bible, nandiyan na yung ating karapatan na binigay ng Diyos at tayo manalangin, humingi ng tayo, binaliwala natin. Sabi nga ang pagsisisi nasa uli. Kasi kung ang pagsisisi nasa una, wala na magkakasala. Amen. Nawa mapagnilaya natin na itanong natin sa ating sarili, talaga bang ako ay nakikipag-unite na sa Diyos? O humihiwalay pa rin tayo sa Kanya? Pinipilit pa rin natin yung tinatawag na human will.
Dapat na tayong mabuhay sa kalooban ng Diyos. Lagi nating makiisa sa Kanya. At yung pakikisa natin sa Kanya, gayahin natin si Kristo. Laging sinasabi ni Kristo sa Kanyang panalangin sa Diyos Ama, hindi yung kalooban ko, kundi kalooban mo ang mangyari. At ganun yun. Ganun natin mapuprove na talagang united na tayo sa Diyos. Kapag nafe-feel na natin na, ay, sasaktan na ako pagka magawa ko ng kasalanan na gumagana na yung konsensya ko di ba? O kaya yung nakipag-united na ako kay God kasi sinusunod ko na yung kalooban niya. Pag ayaw niya to, hindi ko na talaga gagawin, di ba? Ibang self-flesh ka na, hindi ka na selfish, na lagi na lang natin iniisip na ano yung gusto mo, Lord. Kasi inibig tayo ng Diyos. Kailangan, ito na yung moment natin, kumbaga prefer na tayo ng Diyos sa stage natin na ipakita naman natin yung ating pag-ibig sa Diyos. At yung isa pamamagitan ng pakikiisa sa Kanya, sa bawat gagawin natin, sa bawat isipin natin, sa bawat isasir natin, laging ang kalooban ng Diyos ang ating isa-isip. Amen. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat, Panginoon, muli sa mabuti mong balita sa iyong banal na mensahe na itinatanong mo sa amin. Sa buhay namin ngayon, kami ba'y nakikiisa sa iyo? Makiisa na makita mo na ang buhay namin ay nagiging Christ-like na. Yes, Lord, hindi madali, pero walang imposible. Turuan mo kami, Lord, na makiisa sa iyo, lalo na sa panahon na kami nade-depress, nalulungkot, may pagsubok, may sakit. Lagi namin isipin na ikaw ay sumaamin. Mapuspos kami ng banal na Espiritu upang ano man ang mangyari ng mga bagay sa amin, Panginoon. Hanggat nakikiisa kami sa Diyos, hindi kami mawawala, hindi kami madidisgrasya, kundi buhay na walang hanggan ang ino-offer mo sa pagkakaisa na yan. Salamat, Panginoong Jesus, sa panalangin mo sa Diyos Ama, na ang mga naglilingkod sa iyo, ang tunay na naglilingkod sa iyo, Diyos, ay dinalangin mong makasama sa buhay na walang hanggan upang matunghayan ang iyong karangalan, na karangalang ipinagkakaloob mo din sa iyong mga lingkod. Nawa, Panginoon, dalangin ko na ang bawat tao ay masumpungan na ang katotohanan ng buhay mula sa iyong mga salita. The truth will set us free. Lahat ng bagay dito, Panginoon, ipaalala mo sa amin na pansamantala lang. Ang lahat ay hinihiram. Ipaalala mo sa amin na may katapusan ng lahat. Tawa sa bawat araw, iniisip namin, paano na ang aming kaluluwa? Panakalagaan lahat dito sa buhay namin sa mundo, kung mawawala ka naman sa amin, Panginoon. Itanim mo sa puso namin na mag-unite kami sa iyo, Lord. Mag-unite kami sa iyo sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Upang lahat ng ginagawa namin ay gusto mo lang. At huwag na kami makiisa. Huwag na kami makaayon sa takbo ng mundo na magdadala sa amin sa impyerno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, awan sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulo sa tukso at ialya mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na mensahe na talaga namang
napakabuti ng Diyos, no? So, sharing na lang, no, sa akin. Totoo yun eh, yung pakikipagkaisa natin kay Kristo. Kasi pag hindi ka talaga, kung hindi ako pala, no, nakiisa kay Kristo, madali sa akin ang talagang gumawa ng kasalanan, magalit, magtanim ng galit sa kapwa, mainggit, diba? Marami eh. Minsan nga sa mga simpleng bagay eh, nagsisimula yung kasalanan eh. Pero pag naisip mo na hindi na ikaw dapat yung nakikita ng tao kundi si Kristo, kasi pag tayo naman nakakagawa ng kabutihan, hindi naman natin dapat iisipin na gawa natin yun eh. Dapat si God ang nag-glorify doon eh. Kapag nakikisa kay Kristo, parang tinatanong mo ang Diyos na Lord, ito po yung gusto ko, ito po yung ano ko, nararamdaman ko. Pero Lord, kung ayaw mo to ha, kung ayaw mo tong gawin ko, hindi ko po gagawin kasi nakikiisa. Diba? Nakikiisa, nakikipag-cooperate na tayo. Ayun, sa Diyos. Hindi ka mukha noon, meron tayong sariling desisyon. Alam naman natin, mga desisyon natin, usually, based sa ating emotion eh. Hindi ba? Kaya ngayon, nararamdaman ko na ay, pag hindi gusto ni Lord, huwag kong gawin kasi makikipaghiwalay ako sa kanya eh. So, parang mag-asawa na rin yun eh. Kailangan magkaisa. Iisa. Amen. So, muli, kung hindi nyo po naabutan ang umpisa ng gospel na ito, punta na lang po kayo sa aking timeline o sa YouTube channel ko po. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. Pa-subscribe na rin po. And, Monday to Sunday po ang Word of God Daily Gospel since 2019. And minsan po nagkakaroon tayo ng invited na preacher, no? So, depende na lang po yung sa availability nila. Sila naman po ang pinagbibigyan ko ng pagkakataong magbigay ng reflection. Pero pag wala naman po, everyday, ang Panginoon naman po ang itinataas natin sa Facebook Live nito. Basta focus lang kayo, no, sa message. Lahat naman po tayo makasalanan eh. Kahit naman ng pare na nag-homily, makasalanan. Basta once nakarinig po tayo ng mensahe, focus lang tayo sa message, then mag-reflect tayo. Diba? Para sa atin as our spiritual food. Amen. So maraming pong salamat, and to God be the glory.